Kaibigan, isang magandang panahon sa'yo. May nais lang akong ibahagi sa'yo, at alam ko na posibleng di mo pa alam ito. Ikukwento ko sa'yo ang isa sa pinakamatalinong hari sa ugat ng kasaysayan ng mundo. At siya si Haring Solomon. Siya lang naman ang hari na kinatakutan ng 72 Demon of Hell. At napasunod niya ito, dahil sa hiwaga na dala niya, at ito ang control key ng Matrix. Na ang sabi sa libro o scripture ay singsing niya. Ngunit ang mababaw na kahulugan nito ay ang Matrix Control. Kung di mo napapansin, madaming asawa ang Haring Solomon. At ang ibig sabihin ng Matrix ay womb, o sinapupunan o tiyan ng isang mother connection pipeline sa period of time. Kung ikaw ay programmer, maiintindihan mo ang ibig kong sabihin. Dahil sa panahon ni Haring Solomon siya ay isang predatorial human, or tinatawag na hybrid. Dahil mula siya sa lipi ni Haring David, as brave and Lionheart. O ang pusong nag-aalab dahil ito ang kalooban sa kanya ng Diyos. Si Haring Solomon ay malihim na hari, magaling siya sa tinatawag na manuscript at Unicode access portals. Kaya nakakausap niya ang iba't ibang demonyo para kausapin at utusan ito, na tila siya ang isang dakilang ama, na nag-uute sa panahon ni Job na subukan siya sa katapatan niya sa Diyos. At Haring Solomon lamang ang may kakayanan na kausapin at utusan ang mga anghel ng dark side para subukan ang bawat kaluluwa ng susubukan niya. At ang mga anghel ng dark side ay sumusunod sa kanya, at nagsisilbi itong mga watchers niya. Dahil kung iintindihin mo ang scripture, ang 72 demons ay ang mga bituin sa langit. At para makausap niya ito ay gumagamit siya ng Unicode at manuscript, upang maging parabula ito at nang di maaga ng masamang si Lucifer ang karunungan na binigay sa kanya ng Diyos. Marahil ay di mo alam ang mga bagay na ito, na ang kahulugan ng Haring Solomon as predatorial code sa scripture ay solo monster. O isang malakas na anghel ng Diyos na sinugo at maghayag ng kapangyarihan gamit ang karunungang walang magiging katulad o katumbas. Pwede mo isipin, na maari na haka-haka lang ito, ngunit kung mulat ka at mahilig ka magbasa ng Biblia. Sasabihin mo sa sarili mo na totoo ito, at pupurihin mo din siya bilang isang tunay na may karunungang hari na walang magiging katulad. Dahil Diyos ang may likha sa kanya. Wala nang nakahigit sa pagiging hari niya, mula noon hanggang ngayon, sa ating kasaysayan. Marami siyang isinulat na talata sa Biblia, at di ko naiisa-isahin pa iyon. Dahil bawal sa The Great ang pagsambit ng mga verses of the Bible. Dahil may lihim ito na dapat ay malaman mo din. Ito ay isang angel's calling number na tinatawag na period of time. At pwede tumagos ang mabuti at masama sa'yo pag kinabisado mo ito. Dahil binigyan mo sila ng pagkakataon makapasok sa'yo bilang isang portal terminal domain, na pwede kasihan ng spirito ng walang limitasyon sa oras. Mapapansin mo sa bawat verse ng Bible na parang oras ito nakapareha sa relo na moderno na may 4 na numero at may 2 tuldok ang gitna nito. Kung ito ay mapapansin mo, tama ang sinabi ko sa'yo. At pag nagkaroon ng conversion yan sa period of time, nagiging binary code siya, na sobrang haba ng mga numero hanggang sa walang hanggan. Kaya kung ikaw ay mahilig magbasa ng Bible, tapusin mo lang ito at huwag ka muna mag-memorize ng verse by verse. Intindihin mo muna ito at namnamin hanggang maging isang binhi ito ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. At may code to feedback and overcome and reflection ito sa buhay mo to manifestation access. Sa madaling salita, kung ano ang mga naunawaan mo, ay pwedeng ito ang mangyari sa buhay mo. Ngunit wag mo ito i-memorize na may verse, dahil pwede ito ma-corrupt sa utak mo at mag-lock of knowledge ka. At pagtatagumpayan ka na ng kaaway dun, dahil paulit-ulit mo na lang sasabihin yon, na para kang sirang plaka. At paiikot-ikutin mo na lang siya. Dapat ang revelation ng Holy Spirit ay di mo ma-lock dahil magiging depression ang utak mo yan at malilimitahan ka. Lalo na kung ikaw ay nangangaral ng salita niya. Ang Biblia ay ginawa base sa totoong talambuhay, di ito nilikha na may verse by verse kaagad. Dahil ang Biblia ay tinatawag na story of realms characteristic scripture. Sa madaling salita ang buhay na panaginip ng Diyos. O ang walang hanggang chaos domain ng dimensional period of time. Ang pagkabisado ng mga verse sa Bible ay parang Latin ng mga satanista. Pag na-memorize mo na ito, mahirap na ito burahin sa utak mo basta-basta, kaya ang knowledge and wisdom ay nag-lull up. Dahil nililimitahan mo ang conviction of the Holy Ghost to reveal what the great unknown says. Siguro ngayon ay nagulat ka sa mga nalaman mo. Isa itong biyaya sa iyong Diyos kung ito ay mapanood mo o marinig mo. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ting mga tao. Ngunit nasa iyo pa din ang freedom and free will kung paniniwalaan mo ang bagay na ito. Alalahanin na walang imposible sa Diyos. At may mga verse ka na pwede mo maging tukod dito para sa pagpapatibay nito na nasa Biblia din mismo. Lookan mo lang ang kaisipan, at pagsusulit mo ito kung saang verses o talata siya naroroon.
O kung saan naroon ang cosmos, chaos and domain, at period of time. Hanapin mo na lang din ang manuscript, Unicode at binary sa Biblia. Dahil kung talagang aral ka, mauunawaan mo ito, dahil nasa sayo ang banal na espiritu ng Diyos. Hanggang dito na lang kaibigan. Salamat kung matapos mo ang video. God bless sayo at sa buong mundo. To God be the glory. I'm a the great unknown child of God. Amen.